Bago ang lahat, mukhang natalo na si Jonathan Kuminga sa sarili niyang sugal. Ilang buwan na siyang naghihintay ng malaking bayad bilang unrestricted free agent, pero sa halip na max-level offers, ang bumabagsak sa kanya ay isang 2-year, $20 million alok lang mula sa Lakers. Ang masakit dito, ginusto niya talaga ito. Tinanggihan niya ang mas guaranteed na pera noon dahil naniwala siyang mas malaki ang hihintayin sa kanya sa open market. At ngayon, habang tumatagal, lalo siyang nako-corner sa sulok kung saan siya mismo ang nagdikta ng presyo. Kung tama ang direksyon nito, si Kuminga na mismo ang unang biktima ng sarili niyang leverage play. At ang Lakers, kahit hindi pa sila nakaka-close ng deal, ang pinakamalamang na makinabang. Balikan natin ang buong kwento. Noong huling season, sa halip na tanggapin ang 3 taong $75 million offer ng Warriors na may guaranteed money, pinili ni Kuminga ang 2-year, $48.5 million deal na may team option, desisyon na dapat sana'y nagbigay sa kanya ng control sa sarili niyang path papunta sa unrestricted free agency. Pero sa halip na maghari sa Golden State, na-trade siya papuntang Atlanta noong February kasama si Buddy Hield kapalit si Kristaps Porzingis. Sa Hawks, may mga flashes siya ng talent, pero hindi sapat para kumbinsihin ang management na i-exercise ang $24.3 million team option niya. Idiniklina ito ng Atlanta noong June 29 at doon opisyal siyang naging unrestricted free agent. On paper, dapat malaking araw ito para kay Kuminga. Malaya na siyang pumirma kahit saan, kahit kaninong team. Pero hindi pa rin ganoon kasimple dahil habang tumatagal ang free agency period, lalo siyang nawawalan ng leverage. Malamang, sa ngayon, ang panalo ay ang mga teams na hindi nagmadali, kasama na ang Lakers. Ito pumapasok ang totoong dahilan kung bakit stalled ang usapan. Gusto ni Kuminga ng north of $25 million kada taon. Superstar level na demand para sa isang player na hindi pa naman naging consistent starter. Pero ang Lakers, puno na ang 15-man roster nila after ng mga karagdagang pyesa nila this off-season at wala nang malaking cap space na maya-alok. Ang existing offer nila, 2 years, humigit kumulang $20 million $20 million total. Mas mababa pa sa sinasahod ng mga role players tulad nina Quentin Grimes at Sandro Mamukelashvili. Kung gusto ng Lakers na kunin siya sa proper value, kailangan nilang gumawa ng sign and trade sa Hawks. At ayon mismo kay Dan Woike ng The Athletic, stalled na ang negotiations dahil ayaw ng Lakers gumastos ng draft capital para dito. Para kay Kuminga, ito talaga ang pinakamalaking pagkakataon niyang patunayan ang sarili niya bilang legit na starter sa liga. May talent siya sa athleticism, sa rim pressure, sa versatility bilang combo forward. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa niya na-translate ang potential papuntang consistent production. At ngayon, habang naghihintay siya ng superstar level na kontrata, andyan ang risk na maiwan siyang walang malaking suitor bago pa magsimula ang training camp. Parang nangyari na ito dati sa ibang players na naghintay ng masyadong matagal para sa tamang presyo. Nagtapos sila sa minimum contract o sa isang team na hindi naman nila unang gusto. Ang difference lang dito kay Kuminga, mas bata pa siya at may mas malaking upside, kaya hindi pa tama na sabihing bust na siya. Pero kailangan niyang patunayan agad dahil kada linggong tumatagal ito, lumiliit ang listahan ng mga teams na may pera para sa kanya. At dito, pumapasok ang ibang teams. Milwaukee, na tag bilang looming destination noong nagsimula ang free agency. Sacramento, interesado rin pero pununo na sila ng ibang commitments at nasa unahan pa rin ng luxury tax apron. Cleveland, sinasabing may interes pero hanggang ngayon walang concrete move. Habang lumiliit ang listahan ng mga possible landing spots, mas lumalakas ang posisyon ng Lakers.
dahil sila ang team na hindi nagmamadali. At kung sino man ang huling tatayo, malamang sila ang may pinakamalaking size sa presyo. Tatlo ang posibleng mangyari dito. Una, tatanggapin ni Kuminga ang mas mababang alok ng Lakers dahil sa Lakers system, malapit sa isang Luka Doncic. Mas malaki ang exposure niya kumpara sa alternatives. Pangalawa, may ibang team na biglang lalabas na handang magbayad ng closer sa $20,000, $25 million kada taon habang tumatagal ang summer. Halimbawa, isang team na biglang nawalan ng planong free agent target. Pangatlo, at ito ang pinaka-risky, maaaring matapos ang buong sitwasyon sa isang one-year prove-it deal na malayo sa hinihinging presyo ni Kuminga. Ibig sabihin, opisyal na natalo siya sa sarili niyang sugal. Para sa akin, ang pinaka-realistic dito ay ang unang senaryo. Matatapos ito sa Lakers, pero sa presyong mas mababa pa sa unang gusto ni Kuminga, posibleng sa pamamagitan ng sign and trade na hindi masyadong mahal para sa Lakers. Bakit? Dahil habang tumatagal, lalong lumiliit ang mga alternatives niya at ang Lakers ang tanging team na patuloy na nagpapakita ng interes kahit hindi pa sila nagmamadali. Sa negotiation, ang team na willing maghintay ang laging may leverage. At ngayon, ang Lakers ang nasa posisyong iyon, kaya hindi pa tapos ang storyang ito. Ang tanong na lang ngayon, tatanggapin ba ni Kuminga ang katotohanan na mas mababa pala ang market niya kaysa sa inaasahan niya o maghihintay pa siya hanggang mawalan na siya ng puwang sa mga roster bago pa man magsimula ang season? Kung sakaling matuloy nga ang deal sa Lakers, malalaman lang natin kung ang sugal na ito ay magiging redemption story o babala na lang sa susunod na free agent na aakalaing sila ang may kontrol sa sarili nilang presyo. Note: facts reflected here are current as of July 20 to 21, 2026. Kuminga's UFA status, Lakers reported $20 million offer, and the stalled sign-and trade talks per The Athletic's Dan Wojcicki. Free agency situations shift quickly. Verify against the latest reporting before recording publishing.